Hello, kumusta po kayo? Si Bal po ito ng Musika Ride sa Kwentong Musikero. At ngayong araw galing tayo dito sa sa casa para kunin yung ating plaka. Yan, finally meron na tayong plaka ng ating motor. At after 5 months saka siya lumabas. So good job kasi may bagong lumabas na memo ang LTO. Yan, thank you pala sa Honda Prestige. Kahit na matagal lagi naman sila nag-update. Tumagal nga lang ng 5 months. Well, I'm sure ganun din naman sa ibang mga kasa. Pare-parehas naman yan kasi hindi naman sila gumagawa ng plaka kundi ang LTO. Okay. At speaking of LTO, yun nga, may kalalabas lang na bagong memo ng ating Land Transportation Office na update nung no plate, no travel nila. At this time, bawal na ang mga temporary plate at mga improvised na plate. Iyan ang medyo masaklap. Kaya nung na-receive ko yung text kahapon nung kasa, nagmadali na ako ngayon puntahan para sure, dahil ayoko ring maabala. Ano yan maraming nainis nung nalaman nila yung ganyang policy na naman nilabas ng ating Land Transportation Office. Pero wala tayong magagawa tungkol dyan dahil policy nila yan, tayo tagasunod lang. Pero teka lang, ang init. Nakalimutan ko isuot yung gloves. Wait lang. Okay, kapag gloves na, tuloy natin. Ayun, saan na ba tayo? Kalimutan ko na yung topic natin. Ayun yung bagong memo. Okay. Ayon dun sa memo na ilalabas daw ngayong September, lahat ng mga bagong sasakyan na nabili nung January 2023 up to the present ay bawal nang gumamit ng temporary plate. Kailangan ang nakalagay sa sasakyan mo ay yung plaka na issue ng LTO. Hindi ka pwedeng gumamit ng improvised gaya ng ginagamit ko ngayon, yung temporary plate na pinagawa ko. Bawal na yon, lalo na kung naka-file number ka. Bawal na bawal. At speaking of bagong motor, halimbawa, pag-usapan na natin yung motor. Kasi halimbawa bumili ka ng motor ngayong araw na to, meron ka lang 15 days para magamit yung motor mo. Hanggat hindi lumalabas yung plaka na galing LTO, well, sorry, kailangan hindi mo gamitin yung sasakyan, yung motor mo. Kailangan nasa garahe lang siya. Ayun. So sabi nila, so nakalagay din sa memo, dahil nga raw wala na silang backlog, kaya malakas na yung loob nila na maglabas ng bagong policy, ng bagong memo na bawal na ang improvised na plate. Dahil sabi nga nila, yun nga, wala nang backlog. Kumbaga tuloy-tuloy na yung production nila ng mga plaka. So 15 days na lang yung binibigay. Hindi ko lang kung meron tayong assurance na sa 15 days na yon lalabas na yung plaka natin na bago na galing ng LTO. Kasi alam naman natin, real talk lang, sa totoong buhay hindi naman nangyayari yun Sana mangyari, dahil magandang bagay yon para sa ating lahat, pati sa ahensya mismo ng LTO, di ba? Gaganda yung imahe nila pag nanggawa na nila yon. Kasi sa experience natin, di ba, ako bumili ako ng motor March nung bumili ako ng motor, ngayong na to, sa mga nakakasubaybay sa akin doon sa videos ko, mula nung binili ko to, hindi ko to ginamit hanggat di lumalabas yung ORCR.
Sabi nila pwede naman kasi ano, pwede mo naman gamitin niya kahit pa dyan-dyan lang. Ako talagang hindi ko ginamit. Kasi natatakot ako na mahuli. Ayokong gumastos kasi gumastos na ako sa motor eh. Hindi naman mura tong motor na to. Tapos pag nahuli ako, gagastos pa ako. Pwede pa ako ma-impound, di ba? So sumusunod ako sa policy. Ngayon, mula nung March, August na ngayon, 5 buwan mahigit bago lumabas yung plaka ko. Sa akin, okay lang. Walang problema doon. Kaya lang, ang magiging problema doon sa mga bumili ng motor para gamitin sa hanap buhay. Yung araw-araw pumapasok ng opisina. 'Di ba? Kasi ganitong nangyari. Ang traffic sa Metro Manila ay masyado nang malala. Hindi naman nahusolusyonan eh. 'Di ba? Tama ba? Kasi ang sasakyan ngayon, parami ng parami. Yung kalsada natin hindi naman lumalaki. So, lalong sumisikip yung mga kalsada natin. So, itong mga nag-oopisina, nagtatrabaho sa malalayong lugar. Halimbawa, kung gaya ko, nasa Nabotas ako, nagtatrabaho ako sa Makati, Mandaluyong, or kung saan. Babiyahe ako ng traffic, aabutin ko yun. Mag-traffic ako. Tapos malilate ako sa pasok dahil sa sobrang tagal ng biyahe. Kaya ang mga tao nag-a-adjust. So ang gagawin ng tao, mag-a-adjust. Bumibili ng sasakyan, bibili ng motor kasi ang motor ngayon ang pinaka best na na transportation sa panahon natin na napaka sobrang traffic. Mabilis ka makakabiyahe. Pangalawa, mas tipid kasi mura lang ang magiging konsumo ng gas mo. 'Di ba? Kasi ng tao nagkukuwenta eh. Kinukuwenta nila magkano yung pinapamasahe ko araw-araw. Kung iipunin ko 'yon, gagawin kong panghulog sa motor. Unang-una, may sarili na akong sasakyan, may sarili akong motor. Pangalawa, hawak ko na yung oras ko. Hindi na ako ma-traffic. Makagawa ako ng paraan, makakaikot ako kung saan mang lugar ang hindi traffic para hindi ako malate sa opisina. Tama. Tapos lalabasan ng bagong memo na hindi mo na pwedeng gamitin yung motorsiklo mo nang wala pa yung talagang plaka na issued ng LTO. Ang mabigat, di ba? So ano ang naging tulong nun sa tao? Paano nyo natulungan yung mga tao nun? Diba? Halimbawa, yung file number lang ang gamit mo na naka-improvise na plate ka o yung temporary plate. Tapos file number lang. Bawal daw yun. Or gaya ko na yung nakakabit sa motor ko ngayon. Meron akong rehistro. Pero yung plaka ko ay temporary lang kasi ngayong plaka na galing sa LTO ngayong araw ko palang nakuha. So kung halimbawa implemented na yung batas, nahuli ko ngayon, meron naman akong rehistro na, pero yung plaka ko temporary lang, di huli pa rin ako. Ngayon pwede naman daw kumuha ng authorization kung ganun pa rin yung plaka mo. So kailangan mo umabsent ng isang araw sa opisina, sa trabaho, at mababawasan lang yung kita mo na minimum ng isang araw na sana ay pandagdag na sa konsumo nyo sa bahay. Di ba? Abala. Paano nyo natulungan yung tao? So halimbawa ngayon implemented na yung bago nilang memo, yung policy na bago na no plate no travel, tapos mahuli ka, matik meron niyang multa. Hindi ko alam kung magkano. May nabasa ako parang 5,000 daw. O regardless kung 5,000, 1,000 o kung magkano. Ibig sabihin, gagastos ka na naman kung mahuhuli ka. Kaya lang ang masakit doon, ang masaklap doon, hinuli ka sa hindi mo naman kasalanan, di ba? Hindi naman ikaw yung may gusto na hindi ka magkaroon ng plaka. Actually, nagbayad ka na nga eh. Binayaran mo na yan, paglabas mo ng kasa, nagbayad ka na eh.
nagbayad ka para sa rehistro, di ba? Ikaw na lang ang maghihintay na lumabas yung rehistro galing sa LTO na ngayon ay manghuhuli sa'yo dahil wala kang plaka. Di ba? Nakakatuwa na ewan. Pero alam naman natin na ginagawa nila lahat ng paraan, na lahat ng magagawa nila, lahat ng magkakaya nila para mapabilis yung proseso. Kaya nga sabi nila ngayon wala na rin silang backlog. Hindi tayo sure, pero sa kanila galing yun wala na rin silang backlog Tuloy-tuloy na yung production nila ng ng mga plaka. So panghahawakan natin yung salita nila na yun. Kasi sa kanila galing, di panghawakan natin. So kung bibili ka ng motor mo ngayon, hanggang 15 days mo lang magagamit. Then after nun, pahinga muna. Maghintay ka kung kailan lalabas yung plaka mo. Ganun lang. Parang sa kanila dali-dali lang Kaya lang yung sa part nung bumili ng motor para gamitin pang araw-araw sa trabaho, mabigat po yun mga sir, mga ma'am. Pero dahil tayo nga ay binigyan lang ng tinatawag nila na privilege, hindi tayo pwedeng magreklamo. Kailangan lang natin na sumunod sa mga policy na nilalabas nila. Yun lang ang magagawa natin. Well, nakakalungkot, pero sana lang ay maging totoo, makatotohanan na yung sinasabi ng LTO na wala na raw silang backlog. So tuloy-tuloy na yung kanilang production ng mga bagong plaka, yung proseso ng mga rehistro, para hindi tayo magkaroon ng problema. Kasi sigurado ako pagpasok ng September magkakaroon na ng hulihan yan. Marami tayong mapapanood dito sa Facebook ang mga nagreklamo ng mga nahuli. Sigurado ako dyan, kasi marami pang hindi nakakalam nung bagong memo. Kanina lang may nakausap ako, hindi raw nila alam, hindi niya raw alam na may bagong ganong memo. Kaya kukulitin daw nila yung kasa nila na kunin yung plaka nila. Kasi ang malungkot dyan, yung 15 days na hindi mo magagamit yung sasakyan, hindi mo alam kung talagang 15 days lang talaga yun. Lalabas na yung may lalabas na plaka para magamit mo yung sasakyan mo. Dahil gaya nga ng experience natin, at marami naman tayo na kilalang mga bumili ng bagong motor, nakasabay natin. Ganun, yung usual nila 4 to 5 months bago makompleto. After 1 month magkakaroon ka ng ORCR na Xerox. Tapos after 4 months to 5 months, gaya ko, tsaka ko lang nakuha yung plaka ko. So paano tayo nun? Gumastos na yung tao ng pera, diba, para makapag-adjust sa traffic niya, ginagamit sa hanap buhay ng tao. Tapos ayun na naman. Yun lang naman po. Sana i-consider nyo rin po yung mga gumagamit ng kalsada, yung mga nagmumotor especially, sa paggagawa nyo ng mga bagong policy, para hindi naman kayo nakakatanggap na rin ng mga batikos, ng mga saklap. Marami rin ako nababasa ng mga comment ng mga nagmumotor. Masakit pakinggan, kasi sarili nating gobyerno yung binabatikos nila, diba? Yung ahensya ng gobyerno yung binabatikos nila. Tapos damay-damay na yan. Kaya lang sana maramdaman nyo rin po yung yung sentimiento ng mga kapwa natin Pilipino na nag-a-adjust naman. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, nag-a-adjust kami, nag-a-adjust sila na gumawa ng paraan. Dahil nga sa tindi ng traffic po dito sa atin sa Pilipinas, I'm sure alam nyo yan. Ito lang yung magagawa naming paraan para makatulong sa amin na mapabilis yung biyahe namin araw-araw, hindi kami maiipit sa traffic, at makatipid na rin.
So ayan muna yung ating video ngayong araw na to. At doon sa mga hindi nakakalam, pwede nyong hanapin yung bagong memo ng LTO para ma-inform din kayo ng maayos. At mag-ingat po kayo kung sakop kayo ng memorandum na to. Sumunod na lang tayo sa batas para hindi tayo mapagastos lalo ng malaki kung mahuhuli tayo. So ayun lang muna, ako po si Bal ng Musika Ride sa Wento Musayaro. Maraming salamat po sa inyo lahat at mag-ingat po tayo.